there! Welcome back to my channel. So for today's video ay pag-usapan naman natin kung ano-ano mga classroom observable indicators ang kailangan nating i-prepare kung mag-a-apply naman tayo for Teacher 5. Okay, so disclaimer lang, no? Ang magiging basis natin sa explanation is itong classroom observation tool for Teacher 5 applicant, and of course, yung mga indicators sa pinanggalingan nito is kung ano yung indicators na dapat nating i-prepare na nakabase sa DepEd Order number 24 series of 2025. Okay, so itong mga indicators na to or classroom observable indicators na to, dito natin i-prepare or i-align yung ating demonstration. No? Which is alam naman natin yung demonstration ay napakalaking puntos pag nag-apply tayo under Expanded Career Progression System for Public School Teacher. So dito i-align natin yung ating mga lesson plans and lesson na ating ituturo for that day ng application. Okay? Sige po. So simulan na natin ang ating discussion. Alright, so ito na nga yun. Okay, so bago pala yung mga indicators, kailangan muna nating maintindihan na ang rubrics na gagamitin natin for Teacher 4, Teacher 5, and Teacher 6, and Teacher 7 applicants, ayan, ay level 3 to 7. So yung highest possible score na dapat nating makuha is 7. Okay, so isa-isahin na natin itong mga indicators. Number 1 is apply knowledge of content within and across curriculum teaching areas. Okay, so nakalagay dito, the teacher applies high-level knowledge of content and pedagogy that creates a conducive learning environment that enables an in-depth and sophisticated understanding of the teaching and learning process to meet individual or group learning needs within and across curriculum content areas. Next, the teacher applies extensive knowledge of content beyond his/her area of specialization. The teacher motivates learners to investigate the content area to expand their knowledge and satisfy their natural curiosity. So, yun yung features of practice. So, explain natin, no? Pag sinabi kasi nating apply knowledge of content within and across curriculum teaching areas, pwede natin tong gawin, no? Alam naman natin na may iba't ibang way tayo ng pag-i-integrate. Pwedeng intradisciplinary, pwedeng interdisciplinary, pwedeng multidisciplinary, or transdisciplinary. So, ano-ano yung pinagkakaiba-iba nung apat na yon? Yung intra, within the subject matter, no? Kapag inter, i-integrate mo siya sa other subject matter. Pag multi, maraming subject matter mo siya in-integrate. And kapag trans, ito na yung highest form ng integration wherein na-integrate na nila yung lesson mo dun sa mga experiences nila or real-world scenarios. Okay, so para ka maka-7, sinasabi dito na dapat, of course, may mastery ka sa subject matter. Yan. Of course, align din syempre yung mga objectives mo dun sa mga pinapagawa mong activities. And another thing is nakapag-integrate ka within and across curriculum teaching areas. Let's say for example, magtuturo ka ng research, no? And then, yung research, alam naman natin na process of investigation yon and observation, no? Or may scientific method tayong ginagamit. So, pwede na ang gawin mong activity para makapag-integrate ka, for example, ng science is yung mga invention. Okay? So, alam naman natin na sa mga invention, paano ba yung na-invent or nabuo? Of course, dumaan siya sa process ng research, di ba? It's just that kailangan mo lang mag-process question para ma-integrate mo talaga dun sa lesson. So, yun yung isang specific example, no? So, nakapag-integrate ka na ng science doon through inventions. And another thing, no, kapag nag-i-integrate tayo, make sure na makuha natin yung competency ng subject na ini-integrate natin. So, sabi ko nga, halimbawa, yung sa science, nag-integrate ako ng science sa topic na research. So, kailangan ko hanapin yung competency ng science na yon at ilagay din dun sa first part ng lesson plan ko para makita nila na nag-integrate talaga ako. Hindi sapat na sinabi mo lang na nag-integrate ka. Okay? So, dapat evidence siya. True, may evidence ka na meron kang kinuhang competency na ma-align mo talaga yung subject na tinuturo mo. Another thing, hindi sapat na nakapag-integrate ka lang. Dapat may relevance yung in-integrate mo dun talaga sa lesson mo. So, ganun po, no? And of course, kapag may mga questions din yung mga bata, dapat nasasagot din natin kasi nakikita rin dun kung may mastery tayo sa subject matter. Okay? Ayan. So, yun po.
yung sinasabi ng apply knowledge of content within and across curriculum teaching areas. So, ito yung ilan sa mga clarifications. Yan. Okay, next. Display proficient use of mother tongue, Filipino, and English to facilitate teaching and learning. So, para makuha yung highest possible score na 7, the teacher displays advanced high sub-level proficiency in the use of mother tongue and Filipino and or English that extensively facilitates teaching and learning, including probing questions and feedback. Teachers' use of mother tongue and or Filipino and or English demonstrate a well-developed ability in using communication strategies such as code switching and translation. The teacher uses precise vocabulary and intonation to express meaning and often shows great fluency and ease in delivering the lesson. So, yung sinasabi nito, hindi lang yung fluency or yung pagiging fluent natin sa isang language, no? Let's say, for example, English teacher ka. So, hindi sinasabi na dapat fluent ka ng mag-English. Paano naman yung mga learners? Paano kapag hindi sila magaling mag-English? So, sinasabi dito na dapat si teacher, may high level siya ng proficiency sa paggamit halimbawa ng mother tongue, ng Filipino and English, wherein nagkakaroon ng translation. Say for example, English ka nga, hindi nga kasi naiintindihan ng learners, no? Dapat marunong tayo ng translation or vice versa din sa Filipino. So kung yung learners mo ay English speaking, so dapat marunong din tayo mag-translate. Paano naman kapag meron ka dong estudyante na gumagamit ng specific native language? Dapat si teacher maipakita rin yung high level niya ng paggamit nung mother tongue na yon or native language ng learner. So, yun yung sinasabi dito, no? Pinapaintindi natin yung lesson natin. Hindi lang tayo basta-basta gumagamit ng language natin dun sa or yung medium of instruction natin. Dapat naiintindihan ng bata yung tinuturo natin through translation, yan, and fluency dun sa ginagamit nating language. So, hindi porket English major ka, dapat English ka lang ng English, pero hindi naman pala naiintindihan ng bata. So, that marunong ka ng translation dun sa Filipino or mother tongue mismo, kung may specific ka mga learners na ginagamit niya talaga is yung native language niya. Medyo mahirap tong part na to, no? Pero usually naman talaga, no, based lang naman sa experiences ko, no, kadalasan English and Filipino talaga yung ginagamit ng bata. So, dapat parehas tayo. Parehas nating alam yung mga language na yun, no? Yan. Next, ito yung mga clarifications and mga meanings. So, nakalagay nga dito sa proficiency, tingnan nyo po. The use of language medium of instruction to communicate effectively in speech and in writing, including code switching, alternating between two or more languages in a single discourse, and translation, communicating meaning from one language to another. Kasi after all, ang kailangan pa rin naman natin is maunawaan ng mga estudyante natin yung tinuturo natin. And of course, ma-apply nila in their real life scenarios. Okay, next. Manage classroom structure to engage. Pangatlo na po to, no? Engage learners individually or in groups in meaningful exploration, discovery, and hands-on activities within a range of physical learning environments. So, para daw makakuha natin yung highest possible score dito sa pag nag-apply tayo for T5, the teacher organizes and maintains classroom structure and engages learner individually or in groups in meaningful exploration, discovery, and hands-on activities within a range of physical and learning environments. So, for the features of practice, the teacher sustains proactive classroom structure management practices to support flexible movement of learners in all learning activities by providing optimal space and time appropriate to their needs. Okay, so, for example, yung lesson mo is about panitikan sa panahon ng mga Espanyol or sa panahon ng himagsikan. Okay, so, paano ba magiging meaningful yung learning ng mga bata? So, gagamit ka, of course, ng iba't ibang strategies dyan, no? And, of course, yung strategies na gagamitin mo is na-attain din natin kung ano yung needs and strength ng mga learners natin. So,
pwedeng for example, ang strategies na gagamitin mo is yung constructivism, yung theory na gagamitin mo is yung constructivism, tapos yung strategies mo is exploration tsaka discovery learning. So, pwede natin gamitin for example yung Binibining the Explorer, wherein dito, maipapakita natin na maglalagay si teacher ng iba't ibang picture sa panahon ng mga Espanyol or mga panitikan sa kahit pictures lang sa panahon ng mga Espanyol. Yan. And then, mag-explore sila. Or titingnan nila yung bawat pangyayari sa panahon na yon. Kaya nga tinawag na Binibining the Explorer. Kasi kunwari, ikaw yung magdadala sa kanila dun sa place na yon. Ayan, ituturo mo isa-isa or ipapa-observe mo isa-isa sa kanila yung mga pictures or mga important scenarios na nangyari dun sa panahon ng mga Espanyol. Okay? So, after ng activity na yun, of course, kailangan, may mga questions ka rin. So, kahit wala ka dun sa pinakapanahon na yun, napa-experience mo sa mga bata kung anong meron sa panahon through pictures na nakadikit sa walls ng iyong classroom, then iikot sila doon na para silang nagtutour. Okay? So, nagkakaroon na siya ng meaningful exploration at nadidiscover din nila yung mga pangyayari doon sa panahong iyon. Okay? Ayan. So, pwede rin tayo magdala ng mga authentic materials. Yan. Na kahit wala tayo sa panahon na yun, maipapakita natin sa mga bata na ito yung itsura nun. May experience nila na, ito pala yung itsura ng mga yon. Halimbawa, mga planets, 'di ba? Pwede tayong magdala ng mga authentic materials natin na ginagamit sa science na may papakita yung mga planets na ganun pala itsura nun. Okay? Yun nga lang, kailangan natin of course magbigay ng mga questions pa rin para ma-process yung pagkatuto ng mga bata. So, ilan lang naman yun sa mga examples sa science and sa Filipino. Okay? Next. Ayan, ito yung mga clarifications. Okay. Next po. Establish a learner-centered culture by using teaching strategies that respond to learners' linguistic, cultural, socioeconomic, and or religious backgrounds. Okay, paano natin makukuha yung highest possible score na 7? The teacher employs an extensive repertoire of strategies to create a learner-centered environment that addresses individual and group of learners' linguistic and or cultural and or socioeconomic and or religious backgrounds. For the features of practice, the teacher demonstrates a wider understanding of educability of individual learners. The teacher's instructional strategies respond to individual and group of learners' background, thus creating an environment where learners feel equally involved. Okay, so dito, ang pinakamagandang strategies na pwede natin gamitin is yung localization and contextualization, di ba? Wherein inilalapit natin yung mga bata sa culture na meron sila, sa lugar na meron sila, sa linguistic background na meron sila. Okay, for example, ang ituturo mo is pang-uring naglalarawan. Yan. So, yung mga ilan sa activities na pwede mong gamitin dahil nga naglalarawan yan or pang-uring naglalarawan yan. For example, nakatira yung learner sa antipolo, no? Pwedeng ang gamitin mo mga activities ay mai-involve yung culture na meron yung antipolo, yung places na meron yung antipolo. For example, nagpa-group ka. Ayan. So, yung group 1 ay ipapakilala yung mga iba't ibang place or pasyalan sa antipolo. Okay? So, ilalarawan kasi paglalarawan ng place. Next naman, mga food. Ayan. And so on. So, kumbaga, nailalapit natin yung mga bata sa culture na meron sila. No? So, ang maganda nga natin gamitin strategies dito is yung contextualization and localization. So, yun lang naman po yung ilan sa mga examples na pwede kong ma-share sa inyo. Okay. So, ito yung ilan sa mga clarifications. Okay. So, and lastly, pang number 5, para mag-apply for teacher 5, use strategies for providing timely, accurate, and constructive feedback to improve learner performance. Para ka makakuha ng level 7 or highest possible score, yan, the teacher consistently provides feedback that results in opportunities for all learners to improve learning and to assess their own progress, that of others. Features of practice. The teacher establishes
a routine for constructive feedbacking where learners can participate and respond productively. The teacher provides opportunities for self and peer feedbacking that is specific and is focused on advancing their learning of the lesson on hand. So, pwede kong ibigay na example dito is yung groupings. For example, magpapagroup ka. Nung diniscuss mo na yung rubrics, importante dito yung rubrics din, no? Bibigyan mo ng chance yung mga classmates na magbigay din ng feedback through rubrics dun sa performance ng mga ka-classmate nila. For example, sa group 1, ang magbibigay ng feedback or ng grade is yung group 2. No? And group 2, group 3 naman. Group 3, group 4. Group 4, group 1 naman. So, hindi lang ikaw yung nagbibigay ng grades. Binibigyan mo rin ng chance yung mga bata na makapag-feedback sa gawa ng bawat isa. And para ma-check mo rin kung talagang naunawaan nila yung lesson. Okay? So, that's for group activity. Paano naman pag individual activity? So, for example, nagtanong ka, sumagot si learner. So, bilang teacher, mag-feedback ka dun sa sagot niya. Ipaprocess mo yung sagot niya. Yan. So, nagkakaroon na rin ng feedbacking. Tapos, for example, grammar yung topic mo. Sumagot yung bata ng pangungusap, pinabuo mo ng pangungusap. Hayaan mo rin yung mga bata yung mag-analyze kung tama ba yung binuong pangungusap ng learners mo. So, nagkakaroon na ng feedbacking doon. Yan. So, yun yung ilang ways para mag-feedback tayo. Hindi lang tayo laging mga teachers, kundi binibigyan din natin ng chance na makapag-feedback yung mga ka-classmate nila or mismong yung learner sa sarili nila. Okay? So, yun po. And of course, kailangan dito yung rubrics din kapag group activity, yung feedbacking na ginagawa. Ayan lang po. Sana po ay naunawaan nyo po itong ating dinediscuss. And of course, ayan, sana po ay nakatulong ako sa inyo sa pagpa-prepare nyo for application under Expanded Career Progression System for Public School Teachers, especially yung mga mag-a-apply for Teacher 5. Ayan, so thank you so much. Sana po ay may na-share ako sa inyo. Bye!